Mga kabayan, 2 araw mula ngayon, magkakaalaman na kung ano ang magiging hatol ng Senado sa nakaambang impeachment trial dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Lumalabas kasi nitong mga nakalipas na araw na karamihan sa mga senador ay pabor sa pagpapadismiss sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Maging sa mga dating senador na sumusuporta para ipagpatuloy ang trial ay tila isa-isa na rin nagbabaligtaran ayon mismo sa kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos. Dahil dito, kinwestiyon naman ni Professor Ronald Llamas ang legalidad ng de facto dismissal na nauna nang inamin at isinapubliko ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Llamas, walang probisyon sa konstitusyon na nagpapahintulot dito kung saan ay paulit-ulit ng pagbasa sa Article 11. Ibig sabihin, kahit daw matapos ang 19th Congress, ay dapat pa rin ituloy ng 28th Congress ang naturang impeachment trial para dito kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nasaan ba sa konstitusyon yung de facto dismissal? Binasa ko yung Article 11 siguro 5 beses. Walang nakasulat doon. Article 11 ng ating konstitusyon, ini-specify yung impeachment. Kaya siya hiniwalay sa definition o sa trabaho ng Senado dahil iba yung impeachment. Magbabago yung katangian ng Senado, magiging siya ay impeachment or trial court. Yung sinasabi nila na dapat ay matapos na dito sa 19th Congress yung kanyang trabaho, totoo, bilang Senado. Pero bilang trial court, magpapatuloy yan. Samantala, binanata naman ni Atty. Harry Roque ang liderato ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez Jr. maging ang mga congressman na nagsulong ng impeachment complaint para dito kay VP Sara Duterte. Ayon kay Roque, hindi sana magtatagal at madidelay ang nasabing reklamo kung agad na umaksyon ng Kamara simulat sa pulang matanggap nila ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang dapat sisihin yung Kamara de Representantes sa ilalim ng tambaluslos kasi nga sila ay nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampa na kaagad sa Senado. Nang sa ganon, yung forthwith na binabanggit nila sa saligang batas ay mabibigay implementasyon. Paano ka magpa-forthwith ngayon? Tapos na nga yung buhay ng Kongreso, di ba? So wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi nakasaad din sa saligang batas, may mga bagay-bagay na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan. Una-una, doon sa pagsisante ng presidente, ayaw nyo naman sisantihin yung bangag ng presidente. No? Pangalawa, sa eleksyon, kung sino maging senador at sino magiging representante no, sa Kamara de Representante at lahat ng opisyalis na hinahalal ng taong bayan. Pero pagdating sa impeachment, tanging Senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial, kung meron pang panahon, at pangalawa, kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin na sole judge. Matatandaan na paulit-ulit na sinabi ni SP Escudero na walang karapatan ang Kamara na madaliin sila at diktahan ang Senado para agad na mag-proceed sa trial simula pa lang na matanggap nila ang nasabing complaint mula sa opisina ng Kamara. Sa ngayon kasi ay umuugong at trending sa social media ang tila dumarami ang pabor na maibasura na ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo matapos ang isinagawang midterm eleksyon nitong nakalipas na buwan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? May magaganap pa kaya na impeachment trial ngayon darating na June 11 o tuloy na itong mababasura matapos magpakita ng suporta ang karamihan sa mga senador para tuloy ng i-dismiss at tuldukan ang nasabing paglilitis? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nananawagan ang Estados Unidos sa mga kaalyado nitong bansa na suportahan ang ipinatupad na parusa laban sa International Criminal Court. Kasunod na rin ng paglalabas ng arrest warrant ng International Court laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, pinatawa ng travel ban at asset freeze ang mga International Criminal Court judges na sina Betty Holler ng Slovenia at Rene Alapini Ganso ng Benin bilang tugon sa umano'y illegal na aksyon ng ICC laban sa mga sovereign state. Iginit niya na handa ang Amerika na gawin ang anumang hakbang upang protektahan ang soberanya nito at ng kanilang kaalyado. Si Alapini Ganso nga ay bahagi rin ng hukom sa paglilitis sa kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan sa war on drugs. Hiniling din ng kampo ng dating Pangulo na madiskwalipika ang naturang International Criminal Court judges mula sa kaso ng dating Pangulo. Dalawa pang hukom na sinanksyon ng Amerika ay sina Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru at Salome Balungibosa ng Uganda. Nasangkot sa ICC proceedings, may kaugnay naman yan sa investigasyon ng umano'y war crimes na nagawa ng US forces doon sa Afghanistan. Hindi naman miyembro ng Rome Statute ang US, Israel at Pilipinas, pero karamihan sa mga kaalyado ng Amerika gaya ng Japan, South Korea at mga bansa sa Europa at Latin America ay sakop nito na nangangahulugang obligado na arestuhin ang mga inakusang individual sakaling pumasok sa kanilang teritoryo. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi uumpisahan ang rehabilitation ng EDSA hanggang walang malinaw na rerouting plan ng pamahalaan. Binigyan din nito na kailangang handa ang mga local government unit sa implementasyon nito. Gate ng Pangulo, malaking sakripisyo para sa mga commuter ang 2 taon ng rehabilitasyon o 2 taon na rehabilitasyon sa EDSA na tiyak magre-resulta ng matinding trapiko. Sabi ko nga, ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa gitna ng pagdududa ng ilang kritiko. Ibinebenta ang naturang bigas sa mga kadiwa centers sa ilalim ng subsidiya ng Food Terminal Incorporated o FTI. Target ng Department of Agriculture o DA na ipagpatuloy ang programang ito hanggang matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. May stock pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot-kayang bigas ang ating mga kababayan. Nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment, ay natasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case? Nasan sila nung hindi naman iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos.
Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa tatlong kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ang Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? And Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal si VP Sarang maaaring iyakyat na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. SP, di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali? Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung Constitution nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng Konstitusyon, ay yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso. Merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganun din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. SP, para sa inyo, walang undue delay na nangyayari? Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin.
Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmotion para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At yung resolution seeking de facto dismissal, hindi niyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Sir, sabi ni Sen Coco, magpatawag na daw po kayo ng all-member caucus. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwede marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, si dating... Sir, Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi po. ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yan noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid ito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finaling ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami ite-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Hindi ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid ito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso, yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then SP kasi ang Hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles dahil sa LEDAC namin. Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito, last week, ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill na aprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad.
kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Opo, sir, isa na lang. So sigurado magko-convene kayo sa impeachment court sa... Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yon at pagpapasahan ng plenaryo. So sure, sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today? Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso. Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, ay yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules. At Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules, nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So, yun din ang proseso nun. Ang rules ay isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Oo, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Amy, group effort daw yun. May mga Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan na ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Yung position nyo pa rin, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magkukonvene kayo. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado nang walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Muson din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado nun na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali.